Araw ng Miyerkules, dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ang ilang seafarers upang idulog ang umunoy pang-aabuso mula sa U.S. Immigration and Customs Enforcement. Sa kanilang salaysay, binawi ang kanilang C1-D visa at ipinataw ang 10 taong ban sa pagpasok sa Estados Unidos matapos akusahan ng U.S. Customs and Border Protection na nanood umano sila ng child pornography kahit walang maipakitang konkretong ebidensya. And I've heard na may mga quota itong mga taga-ICE sa US dahil kapag na-meet nila yung quota nila, meron silang mga bonus after makapag-apprehend sila o makapag-deport sila certain number of immigrants or foreigners, meron silang natanggap na reward o siguro pinagdiskitan ng mga Pilipino para pagkakitaan siguro. So that's something that we really have to talk to the US government. Batay sa investigasyon ng Department of Migrant Workers, umabot na sa 73 Filipino seafarers ang naideport mula US ports, 7 bago Enero taong 2025 at 87 sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng Amerika. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, may listahan na agad ang US Customs and Border Protection ng mga target bago pa man sumampa sa barko at hindi na sila nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag o kumonsulta sa konsulada, isang malinaw na paglabag umano sa Vienna Convention. Ang nakita po namin na very important also, they were not given due process. Dahil unang-una, the Article 36 of the Vienna Convention says that every foreigner is entitled to consular representation kapag siya ay nahaharap sa isang detention, arrest o demanda. Hindi po sila in-inform that they don't have the right to a consular representation. Wala po yun nun. At hindi po inabisuhan yung ating MWO o yung ating PE o yung konsulada na sila po ay inaresto, in-interview at dineport. Kaugnay nito, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Ambassador sa US para hilingin ang ebidensya laban sa mga seafarers o burahin ang kanilang record at 10 taong ban kung walang mapatunayang kasalanan. We're doing that, but so yung kung protest, sir, well, hindi to formal protest na in writing na pinadala, but we'll inform our ambassador. And he'll advise on the best steps para ma-avoid nga to working with the manning agency. Pero yun nga, we'll talk to ICE about it. Kamakailan, 21 Filipino seafarers ang inakusahan ng child pornography sa Port of Norfolk, Virginia. 17 sa kanila ang lumapit kay Tulfo at iginiit na sila'y inosente at biktima ng selective enforcement. Sa kabila ng issue, nananawagan naman si Tulfo sa lahat ng seafarers na magdoble ingat sa paggamit ng kanilang gadgets at huwag basta-basta mag-click ng mga link na maaring pagmulan ng maling paratang. Para kay Tulfo, malinaw na dapat ipaglaban ng gobyerno ang karapatan ng mga Pilipinong seafarers upang matigil ang umunoy pang-aabuso at pagpapaalis ng walang ebidensya. Like I said earlier, I would like to reiterate to everybody present the goals of the Committee of DMW for the Department of Migrant Workers. Number one, yung constant monitoring in host country to prevent abuse. Ito yung paulit-ulit na problema inilalapit sa akin, parang silang plaka na tayo rito. Every time na may nagreklamo sa akin, sa action center ko, sa radio program ko, Rapid Tulfo in Action, palagi yung inaabuso yung OFW natin. Why? Bakit naabuso? Number one, kasi hindi nakapagtrabaho na maayos dahil hindi na-meet yung expectation ng amo, kaya naabuso, nasasaktan. At bakit hindi na-meet yung expectation ng amo? Paano ba naman? Hindi nasusunod yung kontrata. Pinaka-recent lamang, I think this was a couple of weeks ago, tumawag sa akin yung isang OFW dahil nung pumunta siya sa Saudi, pinirma niya sa kontrata niya ay 7 lamang katao ang kanyang aalagaan. Pero pagdating niya doon sa Saudi, 21 katao ang kanyang inaalagaan at may kasama pa doong special child. Kali. Kailan ba matapos itong problemang ito? Palagi, meron pa akong reklamo natanggap na kung saan
ang pagkaalam niya, bungalo lamang yung bahay na kanyang pagtatrabahuan. And then, 4 o 5 lang ata yung kanyang pagsisilbihan. Pagdating niya doon sa Saudi, hanggang 3rd floor yung bahay. At mag-isa lang siya. Just imagine, 1st hanggang 3rd floor ang kanyang pinagtatrabahuan at 100 ata yung kanyang pinagsisilbihan. Sino ba namang OFW ang kakayanin yung ganong klaseng sitwasyon? Now, it goes back to monitoring. I think dito nagkukulang. Hindi ko alam kung sino may problema rito, DMW or OWA. Today, tutuldukan natin yung problema yan. Dahil kapag hindi, pagdating ng budget hearing, I'm sorry, baka ipitin ko muna ang budget ninyo. I'm serious. Look at my eyes. Pag hindi nyo naayos ng problema ito, wala. Mahal ko kayo mga taga-DMW at saka OWA. Pero kung ganito rin lang, hindi na matapos-tapos yung problema ng kinakawawa yung ating mga OFW, tabla-tabla na lang tayo. But anyway, Admin Patricia Yvonne Kauna, salamat at mabilis ka umaksyon. Pero yung pag-aksyon mo after the fact, nangyari ng pang-abuso, dapat meron tayong tinatawag na prevention. Ma-prevent yung pang-abuso. And paano ma-prevent yung pang-abuso? Dapat continuous monitoring. Tinatawagan yung mga OFW, pinupuntahan yung mga OFW doon sa kanilang lugar na pinagtrabahuan on a regular basis. You call them. Wala Kasi pagdating nila doon, nisi hi, nisi huy, wala Dapat yun, pagdating sa deployment, after a few days, someone from the DMW or OWA has to call them. And kumusta ka na? Okay ka lang ba? If possible, puntahan sila, titingnan talaga yung workplace. But we're not doing that yet, tama? We should be doing that, really. Nakakasama ng loob na tinatawag natin sila mga makabagong bayani, and yet, ganun ba turin natin sa mga makabagong bayani, pinapabayaan natin sila na maabuso at masaktan. Okay? And so susunod, and then number 2 is proper contract verification. Ito yung sinasabi ko. Special employees background, security assessment of the place of deployment, and strict compliance by foreign employer of contract terms and conditions. Kung tayo nga, kung yung mga OFW natin, dumadaan sa butas ng karayom bago ma-deploy. Merong NBI clearance, police clearance, barangay clearance, medical clearance. Ang daming clearance na kailangan i-comply ng ating OFW. And yet, pagdating niya doon sa bansa na pagtrabaho niya yung amo, wala man lang clearance. Hindi natin alam kung rapist ba yan o dati ba yung kriminal o kung ano ba yung record niya. That's why we also have to verify the employer. We need to know who the employer is and who are they. It's very important to me. Yan ba ay dumaan sa pumasabay sa psychiatric exam? Kasi di ba, especially sa Middle East, alam na natin lahat, grabe yung mga ginagawang pang-abuso, parang hindi na makatao, parang ginagawa ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Matapos raping, papatayin pa. Yun dapat ang chine-check natin, background check sa mga employer. Bukod dun sa pag-check sa contract, background check sa mga employer. At yung employed ba yan, dati nang nilayasan ng OFW natin. Pag nilayasan na ng OFW natin, huwag na natin bigyan pa. Kasi there are several cases na yung OFW na umalis na sa isang amo and then after a month or so, magpapadala ulit itong agency ng another OFW, the same amo. Dapat yun blacklisted na. Okay? And then number 3, ensure that the DMW will forge bilateral agreements with host countries that will only provide favorable terms to our OFWs. Number 4, proper utilization of DMW and OWA budget to ensure sufficient funds during emergencies and repatriation. Number 5, put an end to the trafficking of migrant workers, strengthening efforts to secure backdoor channels. Number 6, regular medical checkups for OFWs abroad. This is very important to me. Dapat yung ating mga OFW magkakaroon ng annual check-up. Tulad ng ginagawa sa ibang bansa. I think, is it Hong Kong or Singapore? They're doing that now.
But yung mga OFWs natin sa Middle East, wala. Magpapacheck up na lang pag may sakit na. In some cases, unfortunately, malala na yung sakit. Kaya kailangan pa-uwi na. Dapat, what I want to happen, DMW and OWA, merong annual executive check-up yung ating mga OFW sa Middle East. Kasi ang hirap ng trabaho nila, unlike sa Hong Kong and Singapore and other countries, hindi ko naman sinasabi magaan. Okay sila. Ang pinakamabigat na trabaho talaga ng OFWs natin ay sa Middle East, especially Kuwait. Okay? So dapat meron silang annual medical check-up. And then revisit and review the number 7, revisit and review the implementation of the DMW law and the Magna Carta of seafarers. And the last but not the least, continue efforts to apprehend and penalize illegal recruiters both here and abroad. Having said that, meron akong papakitang video ulit. Okay na ba yung video, Comsec? Okay na? Bukas pa, maayos yung video. Okay. Thank you for attending the first organizational meeting of the newly created Committee on Migrant Workers. Nagkulang po ang ating mga taga-gobyerno dito pagdating sa monitoring. Kung sana on a regular basis o on a monthly basis man lang sana, tinatawagan ng ating mga worker para kumustahin, hindi sana nangyari ito. Thank you for that. This time, under my watch, bilang committee chairman ng migrant workers, that's not gonna happen anymore. Never. The first time makapunta ako sa isang ospital na walang katao-tao, as you can see, talagang hindi nagagamit. It is not being used to its full potential. Sayang. Sayang to. I feel sorry for this hospital. Sabihin niyo, pito lang tayo lagi. Tayo, bilisan mo ang tawag ka. Sarapit lang po. Magsisiksikan sila parang sardinas dito. Parang City Jail Net. Wala ho silang closet. Pwede ba tayo maglagay pang area na para lagyan po ng mga gamit nila? Dapat yung locker. Siguro yung isang room na ito, yung alisin na lang itong mga basura, lagay po sila mga locker. Ano po? Sinadjust ko noon na magkaroon ng binisan. Dati wala ito. So ay meron na para ilalagay ng mga nakatira dito, yung mga sabon, yung kanilang mga importante mga bagay. We shall now witness the enactment of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Our region also deploys 40% of the world's migrant workers. The protection of these workers, especially those in vulnerable situations such as domestic workers, is crucial to us. Ito yung modus operandi nito. First check-up ng isang would-be seaman. Nagbayad. Paglabas ng result, sabi, another check-up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result. So naka 1313, di 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So 39 na. Ganun kamandurugas ito. Nasa batas natin, sa PEME, dapat shoulder ng manning agency ang lahat ng gastusin sa PEME. Boss, masungit at mabagal daw kayo. Sir Rafi, totoo po yun. Isang masungit po yung mga ano nila. Pagbayad, ibigay na lang agad Correct. yung resibo. Bakit hintayin pa namin? Ma'am, ibigay nila agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Kailangan ibigay ang resibo once nakapagbayad sila. Release ang resibo. Good. Ganun eh. Pinapaharapan yung sistema. Release ha. Guys, thank you. Thank you very much,
everybody. Comsec, thank you. Now, may I ask my fellow senators present if any one of you would like to deliver an opening statement? Senator Bato de la Rosa? No? Senator Erwin Tulfo? Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Ngayong araw, muli po nating binibigyang halaga ang ating mga bayani, ang ating mga OFW na patuloy po nagsasakripisyo upang bigyan ang kanilang pamilya ng mas maayos na buhay at makatulong sa ekonomiya ng ating bayan. Ang tanging magagawa po natin para suklian ang kanilang walang kapantay na kontribusyon ay tiyakin na may sapat silang proteksyon tulad po na nasabi ng ating chairman sa legal na aspeto at iba pang bagay sa kanilang kabuhayan at sa kanilang iba pang mga karapatan. Kaya nais ko pong pasalamatan ang ating chair ng Committee on Migrant Workers, Senator Raffy Tulfo, at ang kapwa ko mga senador, kay Senador Bato de la Rosa at iba pang mga miyembro ng komiteng ito, sa pagsusulong ng mga batas na naglalayong palawigin pa ito pong Legal Assistance Fund na pag-uusapan po mamaya at ang free financial education para sa ating mga OFW na matagal na po nilang inaantay. Kaugnay po ng paghatid ng mga serbisyo sa ating OFW ay ang pagsisiguro ng tamang paggamit ng pondong ipinagkakatiwala po sa OWA, sa DMW. Nararapat din alamin ang kalagayan ng mga Filipino seafarers na nasangkot sa engkwentro sa Red Sea at Gulf of Aden. At siguro din hindi na muli itong maulit pa. At kailangan po sigurong maibalik na ang mga natitira pang bihag. Dapat po our government should double its effort to bring them back home. Hindi po sila bayani lang sa ginhawa. Bayani na may tuturing kapag nagpapadala ng pera, pero nakakalimutan na kapag ang bayaning yun ay nagkakaproblema na. No. Dapat po, pag-alis nila sa ating bayan, bayani po ang tuturing. Pagbalik nila, bayani pa rin po dapat. Pati na rin po, 100 mga crew members at di man ay tinanggal sa cruise ship na walang due process. Kailangan pong masilip ito. Hindi naman po basta-basta na lamang, na ganun-ganun na lamang, na aalisin, huhulihin at papahiyain sa ibang bayan. Marangal pong nagtungo po ang ating mga kababayan doon, nagsakripisyo, ating susukli lamang po ay pagwawalang hiya po sa kanila. Ang sinasabi po natin ay dapat bigyan ng dignidad at dangal ang ating mga OFW. Dapat po yan ang unahin ng ating pamahalaan, ng DMW, ng OWA, ng Marina, lahat po ng ahensyang ito ay magtulong-tulong na para hindi na nga po maulit pa ang mga tulad na ganitong insidente, tulad po na nasabi ng ating chairman. Naway maging makabuluhan po ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. For an orderly discussion, since we will discuss first the proposed bill on expanding the use of the Legal Assistance Fund, we will give the floor to the DFA first, then comments from the DMW. For the two bills on financial literacy, I will allow the DMW to proceed first, and then OWA, and followed by the other agencies accordingly. But may remind everyone to limit representation to at least 5 to 8 minutes. Wag naman pong oras. So that we will have ample time for questions and clarifications. Now, let's start with the DFA. But before that, Yusek De Vega, I thought we already confirmed you sa CA na bilang ambassador sa Italy. Am I right? But nandito ka pa rin. Magandang umaga po. Ito po yung huling hearing na magiging DFA Undersecretary ako for Migration Affairs kasi itong Biyernes meron ng bagong USEC, si Ambassador Leo Herrera Lim, kagagaling lang sa Copenhagen, Denmark. Siya po magti-take over. At katapusan ng buwan, nasa Paris na po ako. Salamat po sa inyong support. Congratulations. It was an honor, sir. Sir, Mr. Chair, you've done a good job sa DFA. Thank you. Salamat po. Now, Mr. Chair, may I be recognized? Yes, go ahead. Gusto ko lang din po i-congratulate po ang ating masipag na Undersecretary na magiging ambassador na pala. Congratulations po. Salamat po, Ambassador Vega. It's great to be in touch with you. Thank you po. Also kay Senator Bato.
I always love your interpolations in the TFA. Maybe some of my colleagues have don't love it. I love it. Thank you.